sa isang labanan sa pagitan ng buong unit ng mga sundalong Ruso at isang robot na Ukrainyano, malamang na inaasahan mong mananalo ang mga sundalong Ruso. Oo, maaaring magkaroon ng ilang casualties ang unit, pero ang isang robot laban sa maraming sundalo ay uri ng kalamangan na kinakapitan ng Russia. Lamang sa bilang ang Russia, ngunit madalas na ipapakita ng Ukraine na hindi ito nagagamit ng Russia sa digmaan. Siguro nahuhulaan mo na kung saan ito patungo. Hindi nanalo ang unit ng Russia, nilipol lang ng robot ng Ukraine ang buong unit na iyon, na nagdulot ng matinding pagkalugi. Mapapahiya si Vladimir Putin at ipapakita ang pag-unlad ng teknolohiya ng robot ng Ukraine sa lupa. Noong Enero 7, iniulat ng United 24 Media ang isang makapangyarihang operasyon ng NC-13 Robotic Strike Company ng ika-3 Army Corps ng Ukraine, na may codename Alphabet. Sa operasyon, nagpadala ang strike company ng robot na may anti-tank mine sa posisyon ng Russia. Kasing lakas ng inaasahan ang resulta. Sumabog ang mga mine at halos naubos ang mga sundalong Ruso. Kailangan na lang ng Ukraine magpadala ng infantry para tiyakin ang nalinis na posisyon. Hindi inasahan ng Russia ang pampasabog na dala ng drone. Ngayon, alam na nito na may bagong problema na naman sa frontline na kailangang harapin. Kinuha ng ika-3 Army Corps ang Telegram para ipaliwanag ang kanilang ginawa, kasabay ng pagbabahagi ng isang video na nagdokumento kung paano nabuo at naisagawa ang operasyon. Matagumpay ang operasyon ng ika-3 Army Corps, kung saan nawasak ang grupo ng kalaban at nakuha ng infantry ang napalayayang lugar. Ayon sa Corps, dagdag pa ng Corps nang ipakilala ang video. Sa kabila ng mahirap na lupain at first-person view ng kalaban, matagumpay na nilakbay ng GRC operator ang 20 kilometer at naihatid ang 12 mina sa silungan ng mga mananakop. Ang GRC ay Ukrainian na daglat ng Ground Robotic Complex at tumutukoy sa kanilang unmanned ground vehicle. Ipinapahayag dito na natuklasan na ng Ukraine kung paano malampasan ang isa sa mga pangunahing problema sa paggamit ng ground robot. Hindi lang nakatawid ng 20 kilometro sa mabatong lupain ang robot na ito. Nagawa pa niyang magdala ng dosenang mabibigat na anti-tank mine. Di natin alam kung ito'y dahil sa galing ng robot magtago o sa kakulangan ng Russia na makita ang malaking ground robot na dumarating. Hindi ito mahalaga. Ipinapakita ng mga sumabog na resulta na may bagong estratehiya ang Ukraine laban sa mga puwersang Ruso na nagtatago kaysa magbantay sa labanan. Ang video, na ibinahagi rin ng Pravda, nakalakip ng mensahe ng ika-3 Army Corps, ay isang nakakaindak na palabas na tamang-tama ang tugtog na Thunderstruck ng AC/DC. Nagsimula ito sa eksenang sumabog ang ground robot ng Ukraine matapos marating ang target. Mula doon, makikita natin ang mga pinaniniwalaang miyembro ng NC-13 Robot Strike Company na naghahanda ng mga anti-tank mine na ginamit sa pag-atake at inilalagay ang kanilang robot sa tamang posisyon. Nakikita rin natin kung paano pinapatakbo ng kumpanya ang robot. Sa video, makikita ang computer-based setup na ginagamit ng drone operator para imaneho ang robot papunta sa posisyon ng mga Ruso. Ipinapakita rin sa video ang mga kuha mula mismo sa perspektibo ng ground robot, kasama ang aerial view ng pag-atake na nakuha ng isang reconnaissance drone. Makikita na kinokontrol ang drone gamit ang isang controller na parang karaniwang ginagamit sa video game na nakakatuwang pagmasdan sa sarili nitong paraan. Pinal na Ukraine ang control kahit sa pinaka-advanced nilang mga robot. Kahit ang ordinaryong Call of Duty player ay agad malalaman ang gagawin pag hawak ang controller na iyon. Gayunpaman, marahil ang pinakakagiliw-giliw na bagay tungkol sa pag-ataking ito ay ang sandatang dinala ng ground robot ng Ukraine. Hindi natural gamitin ang mga anti-tank mine gaya ng TM mines na inilagay umano sa robot ayon sa United 24 Media. Makikita sa pangalan na ang mga minang ito ay nilalagay sa mga lugar na inaasahang dadaanan ng mga tangke ng Russia, hindi sa mga tagong sundalong Ruso na akala ay ligtas sila sa Ukraine. Dito makikita ang talino ng Ukraine na laging nakakaisip ng kakaibang paraan. Muling nakaisip ang Ukraine ng paraan para gawing mas delikado ang madaling makuhang sandata at ipanira ito laban sa mga sundalong Ruso sa hindi nila inaasahan. Hindi na rin nakakagulat na gumamit ang Ukraine ng anti-tank mine. Noong Enero 7 sumulat si Vikram Mittal ng Forbes
tungkol sa TM-62 anti-tank mine. Ang ganitong uri ng sandata na posibleng ginamit ng NC-30 Robotic Strike Company ay nagsilbing multi-purpose weapon para sa Ukraine. Ang minang ito, na unang ginamit ng Soviet Union noong 1900 at 60S, ay isa sa pinakamalawak na ginagamit na anti-tank mine sa mundo. Malamang na magandang balita ito para sa Ukraine dahil ang katotohanan ito ay nagpapahiwatig na maaaring marami silang ganitong klase ng mina sa kanilang mga imbakan. Berde ito at may sukat na 32 sentimetro o 12.5 pulgada ang diametro. Ang TM-62 ay may 75 kilo o 100 at 65 libra ng mataas na uri ng pampasabog. Kung ito ang minang dala ng ground robot ng Ukraine, maraming ganito. Ibig sabihin, gumamit ng 70 kilo o 200 libra ng pampasabog ang pag-atake ng NC-13 Robotic Strike Company. Gumagawa na ang Ukraine ng sariling version ng TM-62 na tinatawag na TM-2000 at 25. Bagamat kahawig ito ng lumang Soviet na mina, may ilang kakaibang pagbabago ang bagong version. Una, may 3D printed na bahagi ito, kaya mabilis at murang magawa at ma-deploy ng Ukraine ang mga mina. Ngunit ang mga bagong fuse ang nagpaiba sa mina at ginawang napakadelikadong sandata. Bukod sa bagong electromechanical na fuse, ang TM-2000 at 25 ng Ukraine ay may pangalawang fuse na pwedeng paandarin ng remote. Itinuro ni Mital na hindi mo kailangang maging henyo para malaman kung paano magiging kapaki-pakinabang ang binagong TM mine na ito kapag dinala ng isang ground robot sa posisyon ng mga Ruso. Ang kailangan lang gawin ng Ukraine ay dalhin ang robot sa tamang lugar at pindutin ang isang button. Ang malakas na pagsabog ang tumapos sa lahat, gaya ng sa pag-atake ng Ukraine noong Enero. Ayon kay Mital, ginagamit ng Ukraine ang TM-62 o TM-2000 at 25 bilang pampasabog na inihuhulog ng drone at satchel charge. Bukod sa paggamit bilang landmine, ginagawa ring landmine, improvised na sandata mula sa ere o satchel charge ang isang pampasabog. Pinapababa ng unit ng Ukraine at Russia ang lohistika habang pinapanatili ang operational tempo sa mahirap na kondisyon. Ayon kay Mital, ipinapakita nito na malikhain ang Russia sa paggamit ng anti-tank mine. Pero hindi sila ang gumagamit ng ground robot para maghatid ng mga iyon. Gawa ng Ukraine ang lahat ng ito. At ipinapakita ng pinakahuling pag-atake kung gaano ka-adaptable at ka-versatile ang Ukraine. Lalo na kapag ginamit ang simpleng sandata tulad ng anti-tank mine sa tamang kamay. Hindi na bago ang pagiging malikhain ng Ukraine sa paggamit ng mga mine. Noong Mayo 2025, naglabas kami ng video kung paano nadiskubre ng Ukraine ang kakaibang paggamit ng mine para burahin ang mga tropang Ruso sa motorsiklo. Panoorin ang aming video para sa detalye. Ipinaliwanag ng ika-3 Army Corps ang kahulugan ng bagong taktika ng Ukraine, ang paggamit ng ground robot sa paghatid ng landmine para sa hinaharap ng laban kontra Russia. Inilarawan nito ang ginawa ng mga sundalo nito bilang bagong realidad ng digmaan. At ang bagong realidad na ito ay kung saan ang mga ground robot na maaring hindi sana naisip kung hindi inilunsad ni Putin ang kanyang pananakop ay ngayon ay sumisira ng buong unit ng Russia sa isang atake. Isa itong bagong realidad na hindi inaasahan ng Russia. Ginamit lang ng Ukraine kamakailan ang mga ground robot sa ibang paraan. Noong Nobyembre 2025, iniulat ng British Broadcasting Corporation na gumagamit ang Ukraine ng ground robot sa Pakrovsk. Malayo ito sa pagiging tagapagdala ng kamatayan na ipinakita ng NC-30 Robotic Strike Company na kaya nilang gawin noong Enero. Naging lifeline ng tropang Ukrainian ang mga ground robot na ito, na tumulong sa kanila sa gitna ng patuloy na pag-atake ng Russia sa Donetsk. Habang tinatangka ng Russia na putulin ang supply ng pagkain at bala sa mga tagapagtanggol ng Pokrovsk, nagiging tagapagligtas ang mga ground robot. Ayon sa British Broadcasting Corporation, ang paggamit ng mga ito ay nag-aalis ng pangangailangan para sa isang sundalo na maghatid ng supply, na isang mapanganib na gawain at maaaring ikamatay ng sundalo kung siya ay makita ng drone ng Russia. Ang mga ground robot o unmanned ground vehicles, UGVs, ay nagbibigay ng transportasyon nang hindi nalalagay sa panganib ang buhay ng tao. Ang robot ay maliit, kasya sa linya ng bisikleta, at mukhang mini-tank na walang turret.
Ayon sa British Broadcasting Corporation, ito ay ground robot na ginagamit sa Pokrovsk. Mahirap makita ang unmanned ground vehicle at mas mahirap i-jam kaysa aerial drone. Mahalaga rin, kaya itong patakbuhin ng sundalo mula sa ligtas na lugar. Sa paglalathala ng artikulo ng British Broadcasting Corporation, 70% ng supply sa frontline ng Pokrovsk, Ukraine ay naihahatid gamit ang ground robot. Ang ganitong mga gamit sa lohistika ay tila halata para sa mga ground drone. Di nagtagal, inangkop ng Ukraine at Russia ang dating simpleng unmanned ground vehicle para sa iba't ibang misyon sa labanan. Ayon sa Forbes noong Disyembre 28, sinabi ni Mittal na ang pag-unlad sa ground robotics ay nahuhuli kumpara sa drone technology sa himpapawid at dagat. Pero dumarami na ang paggamit ng mga ground robot at parehong Ukraine at Russia ay nagsisimula ng makaramdam ng mas marami nito habang papalapit ang digmaan sa 2026. Binanggit ni Mittal ang paggamit ng mga robot na ito bilang mga kasangkapan sa lohistika at bilang mga sasakyan na maaaring gamitin para ilikas ang mga nasugatan mula sa unahan ng labanan. Sinabi rin niyang parehong nakabuo ang Ukraine at Russia ng maliliit na ground robot na may track, gulong at quadruped na uri. Ang mga robot na ito ay may parehong kalamangan na mahirap makita, gaya ng itinuro ng British Broadcasting Corporation, at ibig sabihin nito ay maaari silang maging partikular na kapaki-pakinabang para sa pangangalap ng impormasyon. Mula sa video ng NC-13 Robotic Strike Company na ibinahagi ng ika-3 Army Corps, alam natin ang pag-atake sa unit ng Russia na kahit papaano, may kakayahan ang ilang ground robot na kumuha ng video ng labanan sa kanilang paligid. Isipin mo na lang kung ang kakayahang iyon ay ilalagay sa isang robot na kayang magtago sa mga dahon at iba pang kalat, kung saan palihim nitong kinukunan ng video ang mga hindi alam na sundalong Ruso. Makikita mo kung bakit napakakapaki-pakinabang ang unmanned ground vehicle sa paniniktik. Ayon kay Mittal, hindi tiyak kung gaano karami ang unmanned ground vehicle na gamit ng Ukraine sa ganitong paraan. At may dahilan ito. Hindi mo ipapaalam ang lihim mong paggamit ng spy robot. Ginagawang sandatang plataporma ang ilang unmanned ground vehicle na maaaring pinakamahalagang pag-unlad ng teknolohiyang ito. Nagbigay si Mittal ng halimbawa kung saan ang droid T-Babu 100 at 27 unmanned ground vehicle ay nakatulong mapanatili ang posisyon ng Ukraine laban sa Russia sa loob ng 45 araw. Ginamit ng ika-3 Assault Brigade ng Ukraine ang mobile na sandata para punan ang puwang sa linya ng Kharkiv Oblast, ayon kay Mittal. Ayon pa sa kanya, binago ang ground robot para makadala ng 40mm grenade launcher. Iba ito sa minang gamit ng NC-13 Robotic Strike Company, pero halos magkapareho ang lakas ng pagsabog. Ang Ukraine ay nagtatrabaho rin sa pagsasama ng kanilang mga ground-based platform sa kanilang mga aerial drone at nabanggit niya na sinusubukan ng Russia na gamitin ang kanilang mga unmanned ground vehicle para maglagay ng mga mina. Ang punto dito ay nagsisimula pa lang magamit ng buo ang potensyal ng ground robot sa lohistika. Sinusubukan ng Ukraine na gamitin ang buong potensyal ng unmanned ground vehicle bilang puwersang umaatake. Pinatunayan ng pagkawasak ng unit ng Russia ng isang robot na ito na nagtatagumpay ang Ukraine. Alam ng Ukraine kung gaano kahalaga ang mga ground robot na ito, kaya todo-todo ang paggamit nila rito. Iniulat ng The New Voice of Ukraine noong Enero 7 na halos 15,000 unmanned ground vehicle ang ipinadala sa militar ng Ukraine noong 2025 at plano pang gawing mahigit 20,000 ang delivery sa 2026. Ginagamit ng Ukraine ang Brave One Defense Tech Innovation Platform, isang military tech marketplace na nag-uugnay sa mga sundalo at tagagawa ng kagamitan para hikayatin ang pagdevelop ng ground robot. Ayon sa The New Voice of Ukraine, 270 kumpanyang Ukrainian na ang kasalukuyang nagde-develop ng mga unmanned ground vehicle gamit ang platform na ito at 70 sa mga sistemang ito na nagawa ng mga kumpanyang ito ay na-codify na, ibig sabihin na standardized na at handa ng gamitin ng militar ng Ukraine. Sa Oktubre 2025, halos 300 toneladang kargamento ang naihatid ng ground robot sa Ukraine. Ayon sa estadistika at pahayag ng British Broadcasting Corporation, 70% ng supply sa frontline ng Pokrovsk ay dinadala ng mga unmanned ground vehicle. Nasa tamang landas ang Ukraine sa pag-abot at paglagpas ng target na 3,000 at 1,000 ground robot ayon sa ulat ng National Interest noong Nobyembre 15. Inulit ng outlet na iyon ang layunin ng Ukraine na mag-deploy ng hanggang 15,000 ground robot pagsapit ng katapusan ng 2025
At idinagdag na ang mga robot na ito ay maaaring nagkakahalaga ng kasing baba ng 10,000, ngunit ang mas advanced na mga unmanned ground vehicle ay maaaring umabot sa 50,000 o higit pa ang gastos para sa Ukraine. Kahit na ang mas mataas na presyong iyon ay maliit na halaga lang para sa Ukraine, kung ang kapalit naman ay makukuha nila ito. Teknolohiyang nagliligtas ng sundalo at mas umaabot ng malaking pinsala sa puwersa ng Russia. Malayo pa ang lalakbayin ng teknolohiyang ito. Nabanggit namin na nahuhuli ang mga ground robot kumpara sa aerial at sea-based unmanned vehicles ng Ukraine. At makikita kung gaano sila naiiwan dahil sa mga komentong batay sa datos ni Oleksandr Syrskyi, Commander-in-Chief ng Armed Forces ng Ukraine. Ayon sa Business Insider, sinabi ni Syrskyi na 0.66% lang ng drone missions ng Ukraine noong Nobyembre 2025 ang ginawa ng ground robot. Ang mga unmanned aerial vehicle pa rin ang bumubuo sa karamihan ng paggamit ng drone ng Ukraine, kung saan binanggit ni Syrskyi na ang ganitong uri ng mga drone ay responsable sa humigit kumulang 60% ng lahat ng pag-atake na isinasagawa ng Ukraine laban sa mga target ng kalaban. Ibig sabihin ba nito na hindi gaanong kapakipakinabang ang ground robot? Kabalik-kabaliktaran, ang mababang paggamit na ito ay nagpapahiwatig na inabot ng Ukraine ng kaunting panahon bago masolusyonan ang mga problema sa lupa na kinakaharap ng mga ground robot. Ngayon, nasusolusyonan na ang mga problemang ito at lumalabas na ang tunay na pagiging versatile ng mga unmanned ground vehicle. Posibleng dagdagan ng Ukraine ang mga misyon ng mga robot na ito. Ang 066 ay hindi nagpapahiwatig ng isang walang silbing teknolohiya. Ito ay isang numero na nagpapakita kung gaano pa kalaki ang pwedeng pag-unlad sa lumalago pang unmanned ground vehicle sector ng Ukraine. Dapat mabahala ang Russia matapos wasakin ng isang robot ang isa nilang unit gamit ang 2 dosenang mina. Lampas sa karaniwang gamit nito, may isa pang dahilan kung bakit magiging masaya ang Ukraine sa mga pinakabagong pag-unlad nila sa unmanned ground vehicle. Nagiging problema na ang kakulangan sa tao para sa Ukraine. At ito ay isang problemang maaaring masolusyonan ng mga unmanned ground vehicle. Bahagi ng hamon ng Ukraine sa kakulangan ng tao ay dahil mas marami talagang sundalong kayang ipadala ng Russia kaysa sa Ukraine. Mas malaki ang Russia at ito'y makikita sa laki ng militar nila. Noong Setyembre, iniulat ng RBC Ukraine ang mga pahayag ni Syrskyi ukol dito. May kalamangan ang Russia sa dami ng tao na 3 sa isa at umaabot pa ng 6 sa isa sa ilang lugar. Hindi pa rin napoproduce ang mga ground robot sa dami na kailangan para mapantayan ang mga bilang na iyon. Nagbibigay ito ng opsyon sa Ukraine na magpadala ng robot para palitan ng tao. Kaya napapanatili ang mga sundalo na posibleng mabiktima sa labanan kontra Russia. Ang isa pang aspeto ng problema ng Ukraine sa manpower ay kung paano ito nagiging mas mahirap para sa bansa na makakuha ng mga bagong sundalo. Matapos ang halos 4 na taon ng mabagsik at matinding digmaan. Ayon kay Konstantin Przynski, dating komandante ng Ukrainian Special Forces Sniper Team, kakaunti lang sa mga recruit ng Ukraine ang umaabot sa harap ng labanan. Iniulat ng news outlet na Military Affairs ang mga pahayag ni Przynski noong Nobyembre, kung saan sinabi ng dating komandante ng sniper na mula sa 3,000 at 1,000 kataong na draft noong huling bahagi ng 2,000 at 25 mahigit 20,000 sundalong Ukrainian ang umalis sa kanilang mga unit ng kusa na nag-iwan ng humigit kumulang 9,000 na patuloy pa ring lumalaban. Dahil dito, parang kumpleto ang mga brigada sa papel. Pero marami sa kanilang tauhan ang wala talaga. Ayon sa ulat, bago pa idagdag ang koda, ayon kay Przynski, sa 3,000 na idineklarang reinforcement 2,000 hanggang 3,000 lang ang talagang nakarating sa labanan. Kung totoo ito, ibig sabihin, isa lang sa 10 nire-recruit ng Ukraine ang talagang lumalaban sa mga lugar na kailangan sila. Lalong lumalala ang mga problemang ito dahil maraming kabataang Ukrainian ang umaalis ng bansa papunta sa ibang lugar sa Europa. Ayon kay Kiev Mayor at dating heavyweight champion Vitali Klitschko, iniulat ng politiko na sinabi niyang may malalaking problema ang Ukraine sa mga sundalo. Sabi ng alkalde ng Kiev, posibleng baguhin ang age limit ng mobilisasyon sa Ukraine. Dati, 18 anyos pa lang ay pwede na sa hukbo, pero bata pa raw iyon. Ngayon, 25 anyos na ang minimum mobilization age. Pwede mo itong gawing 23 or 22, lalo na dahil sa mga issue sa mobilisasyon. Sabi ng politiko, naglabas ang European Union ng 79 na bagong desisyon para sa pansamantalang proteksyon ng mga Ukrainian noong Setyembre
2,000 at 25. Ito na ang pinakamataas sa 2 taon at nagpapakita na mas gusto ng maraming Ukrainian na umiwas kaysa maglingkod sa militar. Ang 30,000-35,000 unmanned ground vehicle na target ng Ukraine bago matapos ang 2,026 ay hindi lulutas sa problema sa tauhan, pero makakatulong ito. Dagdag pa, hindi marami ang mga sundalo na handang magbitbit ng 12 anti-tank na mina sa kanilang likod bago sumugod sa posisyon ng mga Ruso. Trabaho iyon ng robot, kung meron man. Noong Enero, ipinakita ng Ukraine na kaya nilang gamitin ang ground robot para sa parehong pinsala. Karaniwan, buong unit ng sundalo ang kailangan doon. Bagamat nakikilala na ang ground robot ng Ukraine, hindi dapat balewalain ang malaking epekto ng kanilang aerial drone. Ayon sa puwersa ng unmanned system ng Ukraine, nasa 20 bilyon ang pinsalang nagawa ng mga drone. Nagdulot ng pinsala sa Russia sa loob ng 7 buwan bago Enero 2026 at sinimulan ng Ukraine ang taon sa halos parehong paraan. Maraming long-range na pag-atake laban sa mga pangunahing asset ng Russia. Mapapanood mo ito sa aming video tungkol sa pag-atake ng Ukraine sa Energia Defense Plant ng Russia. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa updates sa mga bagong pag-atake ng Ukraine laban sa Russia. At salamat sa panonood.